Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na bumabayo sa mga bubong ng mga naglalakihang bahay sa Forbes Park, Makati, ay nakatayo ang isang mansyon na tila isang palasyo na hiwalay sa realidad ng karaniwang Pilipino. Ang mansyon na ito ay pag-aari ni Ricardo Antonio, ang CEO ng Antonio Group of Companies, isa sa pinakamayayamang negosyante sa buong bansa. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan. Ang mga chandelier ay gawa sa purong kristal na inimport pa mula sa Europa. Ang mga sahig ay gawa sa mamahaling marmol na kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw. At ang mga muebles ay pasadyang ginawa ng mga pinakasikat na artist sa mundo. Ngunit sa kabila ng yaman at ganda ng paligid, may isang malamig na hangin ang bumabalot sa loob ng tahanan, isang tensyon na hindi kayang pawiin ng anumang salapi. Si Ricardo Antonio ay isang lalaking hinahangaan ng marami dahil sa kanyang tagumpay sa negosyo. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan, siya ay isang amang puno ng pagkukulang. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa pagpapalago ng kanilang imperyo. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Miguel ay lumaki na halos hindi siya nakikita. Sa halip na ang ama ang magpatulog sa bata, ang tapat na yaya na si Elena ang gumagawa nito gabi-gabi. Si Elena ay isang simpleng babae na galing pa sa probinsya, may maamong mukha at mga kamay na sanay sa trabaho. Wala siyang ibang hangad kundi ang mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya at alagaan si Miguel na parang tunay niyang anak. Para kay Elena, si Miguel ay hindi lamang isang alaga, ito ay isang anghel na nangangailangan ng pagmamahal na hindi maibigay ng abalang ama. Sa bawat paggising ni Miguel, ang mukha ni Elena ang una niyang nakikita. Si Elena ang naghahanda ng kanyang agahan, si Elena ang naghahatid sa kanya sa eskwelahan, at si Elena ang nagpupunas ng kanyang mga luha kapag siya ay nadadapa o nalulungkot. Dahil dito, mas malapit ang loob ng bata sa kanyang yaya kaysa sa kanyang sariling ama. Ito ang realidad na tahimik na tinatanggap ni Ricardo dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang anak. Ngunit ito rin ang ugat ng matinding inggit at puot ng bagong nobya ni Ricardo na si Vanessa. Si Vanessa ay isang babaeng sanay sa luho, isang dating modelo na nakilala ni Ricardo. Sa isang charity gala, nagtagumpay siyang makuha ang atensyon ng bilyonaryo gamit ng kanyang ganda at mapang-akit na mga salita. Ngunit sa likod ng kanyang magandang mukha at mamahaling mga damit ay nakatago ang isang maitim na baghi. Ang tanging habol niya kay Ricardo ay ang yaman at kapangyarihan na kaakibat ng apelidong Antonio. Para kay Vanessa, ang mansyon sa Forbes Park ay ang kanyang tropeyong matagal na niyang inaasam. At ang sinumang hahadlang sa kanyang pagiging reyna ng tahanan ay kailangang alisin. At sa kanyang mga mata, ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang bata, kundi ang yaya na si Elena. Kinamumuhian ni Vanessa si Elena dahil nakikita niya kung paanong mas sinusunod ni Miguel ang yaya kaysa sa kanya. Sa tuwing susubukan ni Vanessa na magpakain ng kunwari kay Miguel para lang magpasikat kay Ricardo, laging tumatakbo ang bata palayo at nagtatago sa likod ng palda ni Elena. Ang bawat pagtanggi ni Miguel ay tila isang sampal sa mukha ni Vanessa, isang insulto na dumudurog sa kanyang ego. Pakiramdam niya ay ninanakaw ng isang hamak na katulong ang posisyon na dapat ay sa kanya. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas at ang kulog ay paminsan-minsang yumayanig sa lupa, nagaganap ang isang masamang plano sa loob ng mansyon. Kadarating lang ni Ricardo mula sa isang mahalagang business trip sa Singapore. Pagod at mainit ang ulo, dumiretso siya sa kanyang master bedroom upang magpalit ng damit. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, iniwan niya ang kanyang paboritong relo, isang limited edition Patek Philippe na utilos na may mga diamante at platinum casing. Ang halaga ng relong ito ay umaabot sa 10 milyong piso, isang halagang kayang bumuhay ng ilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Para kay Ricardo, ito ay simbolo ng kanyang tagumpay, isang gantimpala sa kanyang sarili. Habang nasa banyo, si Ricardo para maligo, pumasok si Vanessa sa kwarto. Nakita niya ang kumikinang na relo sa ibabaw ng mesa. Napangiti siya ng mapait. Alam niyang ito na ang pagkakataong hinihintay niya upang tuluyang alisin si Elena sa landas niya. Walang nakaakita. Ang mga CCTV sa loob ng kwarto ay pansamantalang naka-off dahil sa request ni Vanessa kay Ricardo noong nakaraang gabi. Sa dahilang gusto niya ng privacy, mabilis niyang dinampot ang relo. Ang bigat nito, sa kanyang palad, ay tila bigat ng isang hatol na kamatayan para sa karera ni Elena. Dahan-dahang lumabas si Vanessa ng kwarto at tinungo ang kusina.
Doon, nakita niya si Elena na abala sa pagtitimpla ng gatas para kay Miguel. Nakatalikod ang yaya, nakatuon ang pansin sa paghalo ng gatas. Sa gilid ng kusina, nakapatong sa isang upuan ang lumang bag ni Elena. Isang simpleng tote bag na gamit na. Dito nilalagay ni Elena ang kanyang mga personal na gamit tulad ng alcohol, bimpo, at rosaryo. Sa isang iglap habang hindi nakatingin si Elena, mabilis na isinilid ni Vanessa ang 10 milyong pisong relo sa loob ng bag ng yaya. Bago pa man lumingon si Elena, nakalayo na si Vanessa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement ng kanyang tagumpay. Bumalik si Vanessa sa sala at naupo sa sofa, nagbabasa ng magasin na tila walang nangyari. Makalipas ang ilang minuto, narinig ang malakas na sigaw ni Ricardo mula sa itaas. Nasaan ang relo ko? Ang boses ni Ricardo ay dumagundong sa buong kabahayan. Naigpawan nito pati ang ingay ng ulan sa labas. Nagmamadaling bumaba ang bilyonaryo. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at pagkabahala. Agad na nagsilabasan ang mga kasambahay, kabilang na si Elena, na nooy hawak pa ang baso ng gatas para kay Miguel. Lahat sila ay nanginginig sa takot dahil alam nilang hindi basta-basta nagagalit ang kanilang amo. Ngunit kapag nagalit ito, walang sinuman ang ligtas. Ano ang problema? Oni, anong ni Vanessa? Ang kanyang boses ay puno ng peting pag-aalala habang nilalapitan si Ricardo at hinahawakan sa braso. Bakit ka sumisigaw? Ang pati-Filipi ko. Nawawala. Iniwan ko lang sana sa bago ako maligo. Paglabas ko, wala na. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitignan ng bawat isa sa mga kasambahay na nakailera sa harap niya. Sino sa inyo ang pumasok sa kwarto ko? Wala po, Senyorito Ricardo, sagot ng mayordoma na si Manangse na nanginginig ang boses. Wala pong umaakyat sa taas maliban kay Yaya Elena kanina para kunin ang maruruming damit ni Miguel. Napatingin si Ricardo kay Elena. Ang mga mata ng bilyonaryo ay puno ng pagdududa. Si Elena, na walang kaalam-alam sa nangyayari, ay umuko bilang paggalang. Sir, kinuha ko lang po ang mga damit ni Miguel sa kabilang kwarto, pero hindi po ako pumasok sa kwarto ninyo. Paliwanag ni Elena sa mahinahon at magalang na tono. Hindi ko po nakita ang relo ninyo. Lumapit si Vanessa kay Ricardo at bumulong. Oni, ayaw ko sanang magbintang, pero alam mo naman na mahirap ang buhay ngayon. Minsan, kahit ang mga taong akala natin ay tapat, natutokso rin kapag nakakita ng bagay na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Baka naman. Baka nasa gamit nila. Napaisip si Ricardo. Ang halaga ng relo ay hindi biro. At sa mundo ng negosyo, natutunan niyang huwag magtiwala kahit kanino. Tumingin siya sa mga security guard na nakatayo sa may pintuan. Halughugin ang gamit ng lahat. Ngayon din, utos ni Ricardo. Nagsimula ang tensyonadong paghahanap. Isa-isang binuksan ang mga bag ng mga katulong, driver, at hardinero. Walang nakuha sa kanila. Ang kaba sa dibdib ni Elena ay lumalaki habang papalapit ang mga gwardiya sa kanya. Wala siyang tinatago. Ngunit ang takot na mapagbitangan ay sapat na para magpawi sa ala ang kanyang mga kamay. Nang dumating ang tolo ni Elena, kinuha ng chief security ang kanyang lumang bag. Sir, ito na lang po ang hindi pa nabubuksan. Sabi ng gwardya. Buksan mo. Mariing utos si Ricardo. Dahan-dahang binuksan ng gwardya ang zipper ng bag. Itinaob niya ito sa ibabaw ng mamahaling center table sa sala. Nalaglag ang mga gamit ni Elena, isang maliit na pitaka, suklay, bimpo, at isang rosaryo. Ngunit kasabay ng mga ito, isang kumikinang na bagay ang tumalbog sa salamin ng mesa at lumikha ng isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Doon, sa gitna ng mga simpleng gamit ng isang yaya, ay nakahiga ang 10 milyong pisong pati at Felipe Watts ni Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi siya makahinga. Tila huminto ang mundo sa pag-ikot. Sir, hindi po. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan diyan. Nauutan na sabi ni Elena. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Namutla si Ricardo. Ang pagkadismaya at galit ay naghalo sa kanyang mukha. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak, ang babaeng itinuring nilang pamilya, ay nagnakaw sa kanya sa loob mismo ng kanyang pamamahay.
Ang tiwala na binuo ng ilang taon ay nawasak sa loob lamang ng isang segundo. Vanessa, sa kabilang banda, ay nagtakip ng bibi, kunwari sa gulat. Oh my God, Elena. Paano mo nagawa ito? Ang bait-bait ni Ricardo sa'yo. Pinagkatiwala niya sa'yo si Miguel tapos pagnanakawan mo siya. Napakawalang hiya mo. Sigaw ni Vanessa, na lalong naggatong sa apoy ng galit ni Ricardo. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko po magagawa yon. Kahit kailan hindi po ako nagnakaw. Pagmamakaawa ni Elena habang onti-onting lumuluhod sa harap ni Ricardo. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ng amo. Ngunit marahas, itong inalis ni Ricardo. Sa tindi ng galit at hindi pagpapaliwanag. Agad na sinisanti ni Ricardo si Elena. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa puot. Para sa kanya, ang ebidensya ay nasa harap na niya at wala ng dahilan para makinig pa sa mga kasinungalingan. Lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Binabayaran kita ng tama tapos pagnanakawan mo ako. Wala kang utang na loob. Sir, parang awan niyo na po. Wala po akong pupuntahan. Gabi na po. At umuulan. Ikbi ni Elena. Ang kanyang puso ay nagdudurog hindi dahil sa nawalan siya ng trabaho, kundi dahil sa paratang na kailanman ay hindi niya ginawa at higit sa lahat, ang isiping mawawalay siya kay Miguel. Wala akong pakialam. Tugon ni Ricardo. Magpasalamat ka at hindi kita ipapakulong ngayong gabi dahil ayaw kong matrauma ang anak ko kapag nakita niyang dinadampot ka ng mga pulis. Pero huwag ka nang magpapakita sa akin. Agad na lumapit si Vanessa at hinila ang braso ni Elena upang itayo ito. Narinig mo ang sinabi ni Ricardo. Alis. Sigaw ni Vanessa habang kinalad ka ng kaawa. Awang yaya palabas ng sala. Ang mga ibang kasambahay ay nakayuko. Umiiyak ng tahimik. Gusto nilang ipagtanggol si Elena dahil kilala nila ito bilang mabuting tao. Ngunit takot silang mawalan ng trabaho. Ang kapangyarihan ni Ricardo ay absolute sa loob ng bahay na iyon. Habang hinihila siya palabas, lumingon si Elena sa hagdanan. Umaasa siyang makikita niya si Miguel. Gusto niyang yakapin ng bata sa huling pagkakataon. Gusto niyang sabihin na mahal niya ito at hindi totoo ang mga sinasabi ng ama nito. Ngunit sarado ang pinto ng kwarto ni Miguel. Binitiwan ni Vanessa si Elena nang makarating sila sa malaking pintuan ng mansyon. Bukas ang pinto at pumapasok ang malalakas na hambat ng hangin at ulan. Huwag ka nang babalik. Magnanakaw. Bulong ni Vanessa na may niting tagumpay na silang dalawa lang ang nakakakita. Ito na ang huli mong tapak sa Forbes part. Sa isang malakas na tulak, pinalabas ni Vanessa si Elena sa porch. Isinara ang mabigat na pinto ng mansyon na may malakas na kalabog. Naiman si Elena sa labas. Basang-basa, nilalanig, at wasak ang puso. Ang taning dala niya ay ang kanyang ekobag na naglalaman ng kanyang mga damit at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa loob ng mansyon, pinulot ni Ricardo ang kanyang relo mula sa mesa. Pinunasan niya ito gamit ang panyo. Tila nandidiri na nahawakan ito ng gamit ng katulong. Ang kanyang dibdib ay masikip sa galit. Inisip niya kung paano niya ito ipaliliwanag kay Miguel bukas, pero sa ngayon, ang mahalaga ay naalis na ang ahas sa kanyang pamamahay. Hindi niya alam na ang tunay na ahas ay nakayakap na yon sa kanyang braso, nakangiti at nagbubulungan ng mga salitang pampalubag loob. Honey, tama lang ang ginawa mo. Malambing na sabi ni Vanessa. Hindi natin kailangan ng mga taong hindi mapagkakatiwalaan sa paligid ni Miguel. Ako na ang bahala sa bata. Ako na ang magiging ina niya. Tumango lang si Ricardo, pagod at stress. Akala niya ay nalutas na niya ang problema. Hindi niya alam na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na yayanig sa kanyang buong pagkatao. At ang susi sa katotohanan ay nasa kamay ng batang mahimbing na natutulog sa itaas. Ang batang ang tanging hinihiling ay ang pamamahal ng yayang itinapon nila. Sa gitna ng ulan, sa labas ng gate ng subdivision, naglalakad si Elena sa dilim. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom sa kanyang balat. Wala siyang payong. Wala siyang sapat na pera. Ang sweldo niya ay ipinadala na niya sa probinsya kahapon. Ang taning laman ng bulsa niya ay barya. Nanginginig siya sa lamig. Ngunit mas nanginginig ang kanyang kaluluwa sa takot at lungkot. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. At kay Miguel, bulong ni Elena sa hangin habang ang mga luha niya ay humahalo sa ulan. Wala siyang magagawa laban sa isang bilyonaryo. Siya ay isang hamak na yaya lamang. Sa mata ng lipunan,
Ang salita ni Ricardo Antonio ay batas, at ang salita ni Elena ay walang halaga. Ngunit alam ng langit ang totoo, at ang katotohanan ay may paraan ng paglabas sa mga panahong hindi inaasahan. Ang mga luha ni Elena ay walang tigil sa pagpatak, sumasabay sa malakas na buhos ng ulan, sa labas na tila nakikiramay sa kanyang pighati habang nanininig ang kanyang mga kamay sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Nasa loob siya ng kanyang maliit na kwarto, sa gilid ng mansyon, isang silid na naging tahanan niya sa nakalipas na 5 taon. Ang bawat sulok ng kwartong yon ay puno ng alaala, hindi ng kanyang sarili, kundi ng mga sandaling kasama niya si Miguel. Sa pader ay nakadikit ang mga drawing ng bata na gawa sa kayola, mga larawan ng isang masayang pamilya, kung saan iginuhit ni Miguel ang sarili niya na hawak ang kamay ni Elena. Masakit isipin na sa isang iglap, ang lahat ng ito ay maglalaho dahil lamang sa isang maling paratang. Kinuha ni Elena ang kanyang lumang eco bag, isang kulay asul na supot na halos nagmonipis na ang tila dahil sa tagal ng panahon. Dito niya isinilid ang kanyang ilang pirasong danit, mga shirt na pambahay, 2 pantalon na kupas na ang kulay, at ang kanyang uniforme na kailangan niyang iwanan. Ngunit wala siyang ibang pamalit kaya isinuot na lamang niya ang isang simpleng blusa na may mansapan ng mantika mula sa pagluluto kanina. Wala siyang maleta. Wala siyang mamahaling bag tulad ng mga koleksyon ni Vanessa. Ang buong buhay niya ay kasya sa isang maliit na eco bag na hindi kayang protektahan ang kanyang mga gamit mula sa ulan. Habang inilalagay niya ang kanyang rosaryo sa bulsa ng bag, napatingin siya sa isang maliit na tuika na naiwan ni Miguel sa kanyang kama noong nakaraang gabi habang nagkukuwentuhan sila bago matulog. Akmang dadamputin niya ito upang ibalik sa kwarto ng bata, o kaya ay dalhin bilang alaala. Ngunit natigil siya. Naalala niya ang sigaw ni Ricardo, ang paratang na magnanakaw siya. Kung makikita ito sa kanyang gamit, baka isipin na naman nilang ninakaw niya pati ang laruan ng bata. Masakit man sa kaluban, iniwan niya ang laruan sa ibabaw ng kama. Katabi ng kanyang una na basa na ng luha, huminga ng malalim si Elena. Pilit na pinatatatag ang kanyang loob kahit na ang totoo ay gusto na niyang bumagsak at humagulgol. Wala siyang laban sa kapangyarihan ng isang bilyonaryo. Si Ricardo Antonio ay isang higante sa lipunan, at siya ay isang langgam lamang na madaling tapakan. Sa bansang ito, ang hustisya ay madalas na nakapanig sa may salapi, at alam ni Elena na walang maniniwala sa isang katulong laban sa salita ng isang CEO. Ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang kanyang kapalaran at umalis bago pa siya tuluyang ipakulong o saktan. Bitbit ang kanyang eco bag. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto ng kanyang kwarto. Ang pasilyo ng mansyon ay tahimik, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga kapwa niya kasambahay na nakasilip sa kanilang mga pinto, puno ng awa, ngunit walang magawa. Gusto sana niyang umakyat sa ikalawang palapag. Gusto niyang silipin si Miguel sa huling pagkakataon. Kahit hindi na niya ito gisingin, gusto lang niyang halikan ang noo ng bata at ibulong ang kanyang paalam. Si Miguel ang naging mundo niya. Siya ang nagturo dito kung paano magdasal, kung paano magsulat ng pangalan, at kung paano maging mabuting bata. Hindi niya matanggap na aalis siya nang hindi nagpapaalam. Umakbang siya patungo sa hagdanan. Ang kanyang mga paa ay mabigat tila may kadena. Ngunit bago pa man siya makatapak sa unang baitan ng maranyang hagdanan na natatakpan ng pulang karpet, isang pamilya na anino ang marang sa kanyang dadaanan. Si Vanessa, nakatayo ito sa itaas ng hagdanan, nakasuot ng isang seda na roba na nagkakahalaga ng higit pa sa kikitain ni Elena sa loob ng 1 taon. Ang mukha nito ay may bahid ng ngising tagumpay, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot at paghamak. Nakahalukitib si Vanessa, tila isang reyna na nagbabantay sa kanyang kastilyo laban sa isang pulubi. Saan ka pupunta? Ang mataray na tanong ni Vanessa, ang boses ay matinis at puno ng lason. Aakyat ka pa, hindi ba sinabi na sa iyo ni Ricardo na lumayas ka na? Akala ko ba naintindihan mo ang salitang layas? Yumuko si Elena, pilit na iniiwasan ang tingin ng babae upang hindi lalong lumala ang sitwasyon. Ma'am Vanessa, gusto ko lang po sanang magpaalam kay Miguel, kahit saglit lang po. Tulog naman po siya, hindi ko po siya gigisingin. Pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay basag at nanininig. Gusto ko lang po makita ang alaga ko bago ako umalis. Tumawa ng pagak si Vanessa.
Isang tawang walang halong saya kundi puro pang iinsulto. Alaga, ha, huwag mo nang angkinin ang anak ni Ricardo. Katulong ka lang, Elena. Binabayaran ka para magtrabaho, hindi para maging nanay. At isa pa, huwag mo nang didikitan ng bata. Baka pati mga laruan niya nakawin mo pa. Alam mo naman na mabilis ang kamay mo, 'di ba? Napatitig si Elena kay Vanessa. Ang sakit na mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso, higit pa sa anumang pisikal na sambal, hindi magnanakaw si Elena. Alam ng Diyos iyon, at alam niyang alam din ni Vanessa ang totoo. Kitang-kita niya sa mga mata ng babae ang kasiyahan na napagtagumpayan nitong sirain ang buhay niya. Maang, alam niyo po ang totoo. Alam niyo pong hindi ko kinuha ang relo. Mahinang sagot ni Elena. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa huling pagkakataon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. Mula sa pang-iinsulto ay naging matalim at mapanganib ang mukha nito. Bumaba ito ng ilang hakbang at inilapit ang mukha kay Elena. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang alam ko lang, nahuli ang relo sa bag mo. Kaya huwag kang magmalinis. At huwag na huwag mong susubukang lumapit kay Miguel. Kapag nalaman kong tinangka mong kausapin ng bata, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Ipapakulong kita at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa selda habang ang mga anak mo sa probinsya ay namamatay sa gutom. Naiintindihan mo ba ako? Ang pagbanggit sa kanyang mga anak sa probinsya ang tuluyang nagpapahina kay Elena. Hindi siya pwedeng makulong. Kailangan siya ng kanyang pamilya. Kung makukulong siya, sino ang magpapadala ng pera para sa gamot ng kanyang nanay at pang-tuition ng kanyang mga kapatid? Napalunok siya ng mapait na katotohanan. Tinalo siya ng kasamaan, wala siyang magagawa. Opo, aalis na po ako. Sagot ni Elena habang tumutulo ang luha. Tumalikod siya. Ang kanyang balikat ay bagsak na bagsak. Hindi na siya lumingon pa sa itaas kung saan natutulog ang batang mahal na mahal niya. Ang bawat hakbang papalayo sa hagdanan ay parang paghakbang papalayo sa kanyang puso. Paglabas niya sa main door, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Ang bagyo ay lalo pang lumakas, ang langit ay galit. Nagpapakawala ng matatalim na kidlat na sinusundan ng dumadagundong na kulob. Walang dalang payong si Elena. Wala rin siyang sapat na pera para sa taxi dahil ang huling sahod niya ay naipadala na niya. Ang Forbes Park ay isang pribadong subdivision kung saan walang mga pampublikong sasakyan tulad ng jeepney o tricycle na pumapasok. Kailangan niyang maglakad ng mahigit 2 kilometro hanggang sa gate para makasakay. Basang-basa na siya agad sa unang hakbang pa lamang niya palabas ang porch. Ang lamig ng ulan ay tumagos sa kanyang manipis na damit at sumiksik sa kanyang buto. Nanginginig siya sa ginaw, ngunit patuloy lang siya sa paglalakad. Ang kanyang eco bag ay niyakap niya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sinusubukang protektahan ang kanyang mga gamit. Kahit na alam niyang wala ring silbi dahil tumatagos ang tubig sa tela. Habang naglalakad siya palayo sa gate ng mansyon, naririnig niya ang pagsara ang dambuhalang bakal na gate sa likuran niya. Ang tunog ng bakal na humampas sa bakal ay tila nagsasabing wala na siyang babalikan. Ang mga ilaw sa kalsada ng Forbes Park ay madilim at malayo ang agot sa isa't isa. Ang mga nagalakihang puno ng akasya sa gilid ng daan ay tila mga higanteng halimaw na yumuyuko sa kanya dahil sa lakas ng hangin. Ang baha sa kalsada ay umaabot na sa kanyang bukong-bukong at ang kanyang tsinelas ay halos matangay ng agos. Ngunit sa kabila ng hirap ng kanyang sitwasyon, hindi ang sarili niya ang iniisip ni Elena. Ang isip niya ay naiwan sa loob ng mansyon. Sino na ang magpapakain kay Miguel ng tama? Alam niyang hindi marunong magluto si Vanessa at ang mga ibang katulong ay takot sa babaeng iyon. Sino ang magtitimpla ng gatas ni Miguel na tamang-tama ang init? Sino ang kakanta sa kanya kapag nagising siya mula sa masamang panaginip? Sino ang magsasabi sa kanya na huwag matakot sa kulob? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit sa isip ni Elena. Mas masakit pa kaysa sa lamig ng ulan. Miguel, anak, patawarin mo si Yaya. Ulong niya sa hangin. Umaasang dadalihin ng hangin ng kanyang mensahe sa bata. Patawarin mo ako kung wala ako diyan pagising mo. Mahal na mahal kita. Samantala, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay binasag ng isang napakalakas na kulog na yumanig sa buong bahay. Sa kwarto, sa ikalawang palapag, napabalikwas ng bangon si Miguel. Ang kanyang maliit na puso ay kumakabog ng mabilis sa tako. Ang kwarto ay madilim
Aming ang liwanag mula sa kidlat sa labas ng bintana ang nagbibigay ng ilaw na gumagawa ng mga nakakatakot na anino sa pader. Yaya, sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Yaya Elena. Nakasanayan na ni Miguel na sa tuwing kumukulog. Nandiyan agad si Elena sa tabi niya. Hahaplusin ang kanyang likod at sasabihin ng kulob ay ang mga anghel lang na naglalaro ng bowling sa langit. Pero ngayon, walang sumagot. Walang mainit na kamay na humaplos sa kanya. Walang malambing na boses na nagpatahan sa kanya. Bumangon si Miguel at niyakap ang kanyang teddy bear. Nanginginig siya. Yaya. Tawag niya ulit. Mas malakas na ngayon. Tumingin siya sa pinto. Umaasang bubukas ito at papasok si Elena na may dalang gatas o tubig. Pero nanatiling sarado ang pinto. Dahil sa takot na mag-isa, umaba si Miguel sa kanyang kama. Ang sahig ay malamig sa kanyang maliliit na paa. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa pasilyo. Ang bahay ay tila napakalaki at napakatahimik. Nakakatakot ang dilim. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kwarto ni Elena sa baba. Hawak-hawak ang kanyang teddy bear. Niyaya, natatakot ako. Bulong ng bata habang bumababa sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Pagdating niya sa baba, napansin niyang bukas ang ilo sa sala. Nakita niya ang kanyang daddy Ricardo na nakaupo sa sofa. Sa harap nito ay isang bot ng mamahaling whiskey at isang baso na halos sa lahati na ang bawas. Nakasubsob ang mukha ni Ricardo sa kanyang mga palad. Tila bapasan niya ang mundo. Ang suot nitong puting polo ay gusot-gusot na at ang manggas ay nakatupi hanggang siko. Ang hangin sa paligid niya ay amoy alak at sigarilyo. Daddy, tawag ni Miguel. Nagangat ng tingin si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay mapula. Marahil dahil sa alak o sa pagod. O marahil dahil sa pinaghalong galit at lungkot na pilit niyang tinatago. Nakita niya ang kanyang anak na nakatayo sa paanan ng hagdan, nakapahama, gulo-gulo ang buhok, at yakap ang isang lumang teddy bear. Ang mukha ng bata ay bakas ang takot at paghahanap. Miguel, bakit gising ka pa? Paos na tanong ni Ricardo. Ininom niya ang natitirang laman ng baso bago tumayo. Medyo sway ang kanyang balance dahil sa taman ng alak. Daddy, natatakot po ako sa kulob. Sagot ni Miguel. Ang boses ay malapit ng umiyak. Hinahanap ko po si Yaya Elena. Wala po siya sa kwarto niya. Nasaan po si Yaya? Hindi po siya nag-good night sa akin. Gusto ko po ng gatas. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang pangalang Elena ay parang isang masakit na tinik sa kanyang lalamunan. Bumalik ang imahe ng relo sa loob ng bag ng Yaya. Ang galit na naramdaman niya kanina ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong awa para sa kanyang anak na walang kamalay-malay. Lumapit si Ricardo kay Miguel at lumumod upang magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Medyo napahigpit ang hawak niya dahil sa emosyon. Miguel, makinig ka sa akin. Seryosong sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay matigas. Walang halong lamig na nakasanayan ng bata kay Elena. Wala na si Yaya Elena. Pinalis ko na siya. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Po, bakit po? Bakit niyo po pinaalis? Saan ko siya pupunta? Umuulan po sa labas, Daddy. Sunduin po natin siya. Sigaw ng bata. Nagsimula na siyang umiyak ng malakas. Ang isip ng bata ay hindi makaintindi kung bakit paalisin ng taong nagmamahal sa kanya. Hindi, Miguel. Mariing sabi ni Ricardo. Pinipigilan ng bata na magwala. Hindi natin siya susunduin. Masamang tao si Yaya Elena. Nagnakaw siya sa atin. Kinuha niya ang relo ni Daddy. Ang mga magnanakaw ay hindi dapat tinatanggap sa bahay na ito. Naiintindihan mo, magnanakaw siya. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa pandinig ng bata. Umiling-iling si Miguel. Tumutulo ang sipon at luha. Hindi totoo yan. Hindi magnanakaw si Yaya. Mahal niya ako. Daddy, sinungaling ka. Ibalik mo si Yaya. Sa sobrang frustration, napatayo si Ricardo at napahilamos sa mukha. Hindi niya alam kung paano papatahanin ang bata. Sanay siya sa boardroom meetings, sanay siya sa pakikipag-usap sa mga investors, pero wala siyang alam sa pagpapatahan ng isang 5 taong gulang na bata na nagwawala. Vanessa. Tawag ni Ricardo ng malakas. Lumabas ka dito at asikasuin mo ang bata. Mula sa anino ng dining area, lumabas si Vanessa. May dalang baso ng tubig.
Kunwari ay nag-aalala. Oh, poor Miguel. Sabi ni Vanessa. Lumapit ito at sinubukang hawakan ng bata. Tahan na, baby. Nandito naman si Tita Vanessa. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. Mas maglin ako kay Yaya Elena. Hinding-hindi kita nanakawan. Ngunit nang maramdaman ni Miguel ang kamay ni Vanessa, tinabig niya ito ng malakas. Ayoko sayo, gusto ko si Yaya Elena. Sigaw ni Miguel at tumakbo pabalik sa taas. Umiyak ng napakalakas na rinig sa buong mansyon. Naiwan si Ricardo at Danessa sa sala. Ang iyak ng bata ay parang multo na bumabalot sa bahay. Napabuntong hininga si Ricardo at muling nagsalin ng alak sa kanyang baso. Hayaan mo na siya. Oni, sabi nila na sa habang minamasahe ang balikat ni Ricardo. Bata lang yan, makakalimutan din niya yang si Elena. Bukas, bibili tayo ng bagong laruan. Siguradong sasaya na ulit siya. Tumango lang si Ricardo. Pilit na pinapaniwala ang sarili na tama ang naging desisyon niya, pero sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang naririnig ang hagulgol ng kanyang anak sa itaas, may isang maliit na tinig na nagtatanong, tama nga ba? O may isang malaking pagkakamali ang nangyari ngayong gabi? Sa labas, malayo na ang lalakad ni Elena. Ang kanyang katawan ay manhid na sa lamig. Ang kanyang mga paa ay sugatan nakakalakad sa baha na may mga nakatagong bato at bubog. Wala siyang tigil sa pagdarasal. Panginoon, kayo na po ang bahala kay Miguel. Bantayan niyo po siya. Bulong niya habang nakikipagbuno sa hangin. Nakarating siya sa isang waiting shed sa labas ng gate ng Forbes Park. Madilim doon at may ilang mga palaboy na natutulog sa gilid, ngunit wala siyang choice kundi sumilong dahil hindi na niya kaya ang lakas ng ulan. Umupo siya sa isang basang semento. Niyakap ang kanyang sarili at ang kanyang ekobag. Sa gitna ng ingay ng ng mga boss na humaharurot at nagsasaboy ng putit. Ang dating yaya ng isang bilyonaryo ay nakaupo na parang isang basahan. Iniisip niya ang mainit na sopas na niluluto niya para kay Miguel tuwing ganitong panahon. Iniisip niya ang malambot na kama sa mansyon. Pero higit sa lahat, iniisip niya ang bata na alam niyang umiiyak ngayon. Ang puso ng isang ina, kahit hindi siya ang tunay na nagluwal, ay nakakonekta sa bata. At sa gabing iyon, dalawang puso, ang wasak, ang sa batang nawalan ng inahan, at ang sayayang nawalan ng anak-anakan. Parehong biktima ng kasinungalingan at kasakiman. Hindi alam ni Elena na ang gabing ito ay hindi ang katapusan. Sa kanyang pag-iisa sa waiting shed, habang nanginginig at gutom, hindi niya alam na ang batang iniiyakan niya ay may gagawing isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang pagmamahal ni Miguel kay Elena ay mas malakas kaysa sa takot nito sa ama. At sa loob ng kwarto ng bata, habang yakap ang ipad na regalo ng ama, isang plano ang nabubuo sa isip ng musmos. Isang plano na magbubunyag ng katotohanan at magpapaluhod sa mga nagkasala. Ang ulan ay patuloy sa pagguhos, hinuhugasan ng dumi ng kalsada. Ngunit hindi nito kayang hugasan ng mansa ng kasalanang ginawa kay Elena. Ang hustisya ay parating na, at ito ay manggagaling sa kamay ng isang 5 taong gulang na bata. Samantala, sa mansyon, hindi makatulog si Ricardo. Ang alak ay hindi sapat para patulugin ang kanyang diwa. Ang mga salita ni Miguel, na hindi magnanakaw si Yaya, ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Kilala niya ang kanyang anak. Hindi ito nagsisinungaling. At kilala rin niya si Elena sa loob ng 5 taon. Ni minsan ay hindi ito humingi ng advance, ni minsan ay hindi nawala ng barya sa bahay. Bakit? Biglang magnanakaw ng relo na alam nitong madaling makita. Napatingin si Ricardo sa CCTV monitor. Sa kanyang library, naka-off ang mga kamera sa kwarto niya dahil sa request ni Vanessa. Napakunot ang noon ni Ricardo. Bakit niya ba pinatay ni Vanessa ang CCTV? Ang tanong na yon ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Isang buto ng pagdududa na unti-unting lumalaki. Ngunit sa ngayon, ang pride at galit ay mas nangingibabaw pa rin. Bukas, sabi niya sa sarili. Bukas ko na iisipin yan. Ngayon, kailangan kong magpahinga. Pero hindi niya alam. Pagdating ng bukas, ang mundo niya ay guguho. At ang babaeng pinalayas niya sa ulan ay siya palang pundasyon ng kasyahan ng kanyang tahanan. Sa waiting shed, napapikit si Elena dahil sa antok at pagod. Ang kanyang tiyan ay kumakalam. Wala siyang nakain simula tanghalian dahil inunan niyang pakainin si Miguel bago ang sarili niya. Ngayon, wala siyang pambili kahit tinapay. May isang matandang pulubi ang lumapit sa kanya. Inabutan siya ng isang pilasong karton.
Higaan mo ito para hindi ka lamigin masyado. Sabi ng matanda sa wikang Tagalog na may halong awa. Tinanggap ito ni Elena ng may pasasalamat. Salamat po, Tay, sabi niya. Sa panahong tinalikuran siya ng mga mayayaman at makapangyarihan, ang isang pulubi pa ang nagpakita sa kanya ng kabutihan. Umiga siya sa kalton, ang eco bag ay ginawang unan. Sa gitna ng ingay at dumi ng Maynila, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal na sana. Paggising niya, ang lahat ng ito ay bangungot lang. Pero ang lamig ng hangin ay totoo. Ang gutom ay totoo. At ang sakit ng pagkakawala kay Miguel ay ang pinakamatinding katotohanan sa lahat. Ito ang naging unang gabi ni Elena sa lansangan matapos ang 5 taon ng paninilbihan. Isang gabi na puno ng luha. Ngunit puno rin ng pagmamahal para sa batang hindi naman niya kadugo. Ang sakripisyo ni Elena ay hindi matatawaran at ang langit ay nakadungaw. Naghahanda ng ganti para sa mga api, ang kwento ng bilyonaryo, ng masamang nobya, at ng tapat na yaya ay hindi patapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang tunay na drama. Ang malakas na dagundong ng kulob ay tila nakikisimpatya sa kaguluhang nangyayari sa loob ng mansyon. Ang mga Antonio sa Forbes Park at sa bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong ay kasabay nito ang pagkadurog ng puso ng isang musmos na bata. Nang marinig ni Miguel ang sinabi ng ama na pinalayas na nito ang kanyang yaya Elena dahil sa paratang na pagnanakaw, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ng bata at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at pagkabigla. Daddy, hindi magnanakaw si yaya, sigaw ng bata. Sa gitna ng kanyang pag-iyak habang ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon na hindi niya kayang pigilan. Nagwala si Miguel at pilit na kumawala sa anumang tangkang paghawak sa kanya ni Vanessa na kanina pa umaaligid na parang isang ahas na naghihintay ng pagkakataong tuklawin ang natitirang kaligayahan ng mag-ama. Tumakbo si Miguel pabalik sa kanyang kwarto sa itaas at ang bawat yabag ng kanyang maliliit na paa sa halagdan ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Ricardo. Ngunit ang isip ng bilyonaryo ay lito pa rin at puno ng alak. Sa loob ng kanyang kwarto ay mabilis na hinalughob ni Miguel ang kanyang mga gamit hanggang sa makuha niya ang kanyang ipad na may makulay na kase na regalo pa sa kanya ni Elena noong nakaraang Pasko. Ang batang ito na mahilig sa teknolohiya at impluwensya ng mga napapanood sa internet ay may isang lihim na proyektong ginagawa sa loob ng kanyang kwarto na lingid sa kaalaman ng kanyang ama at lalong-lalo na ni Vanessa. Sa mulang edad na 5 ay natuto siyang mag-set up ng kamera para sa kanyang vlog na kunwari ay nagluluto-lutuan siya o naglalaro. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi laro ang nakuhanan ng lente ng kamera, kundi isang katotohanang wawasak sa kasinungalingang binuo ng maglasta-maglastahan. Mabilis na bumaba si Miguel, bitbit ang gadget at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon kahit na patuloy ang pag-agos ang kanyang luha at sipon. Daddy, tingnan mo ito, panoorin mo ito, sigaw ni Miguel habang itinutulak ang screen. Ang ipad sa mukha ng kanyang ama na noon ay nakaupo pa rin sa sofa at hilong-hilo. Ipinakita niya ang video kay Ricardo at sa screen ay malinaw na makikita ang kusina, ang mansyon na kuha mula sa isang nakatagong anggulo sa itaas ng estante, ang mga laruan ni Miguel kung saan madalas siyang maglaro habang nagluluto. Si Elena. Sa video ay kitang-kita si Elena na abalang-abala sa paghahalo ng nilulutong sinigang na paborito ni Ricardo at nakatalikod ito sa may counter habang inaayos ang mga sangkap ng buong puso at pagmamahal. Sa gilid ng front ay pumasok si Vanessa na nakasuot ng eleganteng damit pambahay. Ngunit ang kanyang galaw ay tila isang magnanakaw na maingat at mapanuri ang mga mata habang tumitingin sa paligid upang siguraduhin walang nakatingin sa kanya. Kitang-kita sa high definition na video kung paano dahang binuksan ni Vanessa ang ban ni Elena na nakapatong sa isang upuan sa may dirty kitchen. At mula sa bulsa ng kanyang suot na palda ay inilabas niya ang nawawalang Patek Philippe na relo ni Ricardo na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Kitang-kita si Vanessa na palihim na inilalagay ang relo sa loob ng eco bag ni Elena at pagkatapos ay mabilis na isinara ito at naglakad palayo na parang walang nangyari habang si Elena ay nanatiling walang kamalay-malay at patuloy sa pagluluto para sa pamilyang pinaglilingkuran niya ng tapat. Natigilan si Ricardo at namutla habang pinapanood ang bawat sandali ng video at parang binuhusan siya ng malamig na tubig na nagpatauhan sa kanya mula sa kalasingan
at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya at pinapasok sa kanyang buhay at tahanan ay siya palang ahas na sumisira sa kanyang pamilya at nagpapalayas sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanila. Ang kamay ni Ricardo ay nanginig habang hawak ang ipanatang kanyang dibdib ay kumabog ng mabilis hindi dahil sa alak kundi dahil sa nag-uumpog ang galit at pagsisisi. Ngunit hindi pa doon natatapos ang revelasyon dahil ang sumunod na mga salita ni Miguel ay mas matalas pa sa anumang patalim na dumurog sa puso ng bilyonaryo. Daddy, si Yaya lang ang nagmamahal. Sa akin dito ang hagulgo ng bata habang nakatingin sa mga mata ng kanyang ama na ngayon ay puno ng pagkabigla. Kapag wala ka at nasa trabaho ka o nasa business trip, kinukulong ako ni Tita Vanessa sa kwarto at hindi niya ako pinapalabas kahit na gusto kong maglaro o umihi. Hindi niya ako pinapakain, Daddy. At sinasabi niya na mataba na ako at hindi ko kailangan ng pagkain kaya gutom na gutom ako palagi kapag wala ka. Si Yaya Elena ibinibigay niya ang pagkain niya sa akin para hindi ako magutom at siya na lang ang hindi kumakain para lang may laman ang tiyan ko. Siya lang ang yumayakap sa akin kapag umiyak ako dahil miss na kita. At si Tita Vanessa ay sinisigawan lang ako at sinasabi ng inay-inay ko. Ang mga salitang ito ay nagpaiyak sa mga ibang kasambahay na sinaman ng Faye at Inday na kanina pa nakasilip sa gilid ng pasilyo at hindi makainik dahil sa takot kay Vanessa. Ngunit ngayon ay hindi na nila natigilan ng kanilang mga luha dahil sa awa sa bata at sa kanilang kasamahan na si Elena. Nagpaguho ito sa mundo ni Ricardo dahil sa isang iglap ay napagtanto niya na ang kanyang tahanan na akala niya ay payapa at masaya ay isa palang impyerno para sa kanyang nag-iisang anak dahil sa kanyang kapabayaan at maling pagpili ng mamahalin. Ang bilyonaryong si Ricardo Antonio na tinitingala sa mundo ng negosyo at kinatatakutan ng mga kakumpetensya ay naramdaman ang pinakamatinding pagtatalo sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Napatingin si Ricardo kay Vanessa na ngayon ay namumutla, naliin at hindi malaman kung saan titingin habang pilit ng ngumingiti ng pilit at nanginginig ang mga lagi. Honey, huwag kang maniwala sa bata, imahinasyon lang niya iyan at baka indit lang nila ang video na yan para siraan ako. Alam mo naman na awtoridad ako sa bahay kaya galit sila sa akin. Depensa ni Vanessa na halatang halata ang takot sa boses. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagumana ang kanyang mga kasinungalingan at pagpapa. Dahil kitang-kita sa mga mata ni Ricardo ang apoy ng galit na handang tumupok sa kahit na sino. Dahan-dahang tumayo si Ricardo mula sa pagkakaupo at ang kanyang tindig ay bumalik sa pagiging dominante at makapangyarihan. Ngunit ang kanyang mukha ay madilim at nakakatakot. Lumapit siya kay Miguel at niyakap ang anak nang mahigpit na tila ba humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang niya at naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan nito. Tahan na anak, nandito na si Daddy at aayusin ko ang lahat. Pangako ko sa iyo, bulong ni Ricardo sa bata bago siya bumaling kay Vanessa na ngayon ay umaatras na palayo. Manang pakikuha si Miguel at dalhin muna sa kwarto at bigyan ninyo siya ng gatas at pagkain. Upo si Ricardo sa mayodoma na agad namang tumalima at kinuha ang bata na ayaw sana bumitaw sa ama, ngunit napilitan din suama nang sabihin ni Ricardo na susunduin la si Yaya Elena. Nang makaalis ang bata at ang mga katulong ay naiwan si Ricardo at Vanessa sa malawak na sala na puno ng mga mamahaling gamit. Ngunit puno rin ang bigat ng sitwasyon. Hinarap ni Ricardo si Vanessa at sa unang pagkakataon ay nakita ng babae ang tunay na anyo ng isang Ricardo Antonio kapag ginalit ito ng sagad. Ricardo, may explain. Baka nagkakamali ka lang ng intindi sa video. Alam mo naman na love ko si Miguel. At ginagawa ko lang ang lahat para disiplinahin siya pag susumamo ni Vanessa habang sinusubukang hawakan ang braso ng binata. Ialis mo ang marumi mong kamay sa akin, sigaw ni Ricardo na umalingaw-ngaw sa buong mansyan at nagpayanig sa mga kristal na chandelier. Nakita ko sa sarili kong mga mata, Vanessa, at narinig ko sa sarili kong anak ang mga kahayupan na ginawa mo. Pinakain mo ng pagkain ng katulong ang anak ko habang ikaw ay nagpapakasasa sa pera ko. Kinulong mo siya sa kwarto na parang bilanggo. At higit sa lahat sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao na walang ibang ginawa kundi mahalin ang anak ko ng higit pa sa pagmamahal mo. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na disente at mayaman pero ang ugali mo ay mas masahol pa sa hayop. Akala mo ba hindi ko malalaman? Akala mo ba abang buhay mong maluloko ang isang Ricardo Antonio?
Nagkakamali ka dahil ngayong gabi ay magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Sa takot ni Vanessa ay napaluhod ito sa sahig at nagmakaawa habang umiyak ng buhaya. Ricardo, please patawarin mo ako, nagawa ko lang iyon dahil nagseselos ako kay Elena kasi mas gusto siya ni Miguel kaysa sa akin. At natatakot ako na baka iwan mo ako kapag nalaman mong hindi kami magkasundo ng anak mo, please. Bigyan mo pa ako ng isang chance. Isang chance. Tumawa ng mapakla si Ricardo na parang isang demonyo. Binigyan kita ng buhay na pinapangarap ng marami, Vanessa. Binigyan kita ng access sa mga credit card ko, binigyan kita ng sasakyan, at pinatira kita sa Forbes Park. Pero ang isinukli mo sa akin ay panloloko at pang-aabuso sa anak ko. Wala kang makukuhang chance sa akin. Security. Sigaw ni Ricardo at agad na pumasok ang tatlong malalaking gwardiya na nakauniforme at may mga baril sa gilid. Sir, ano po iyon? Tanong ng head security na si Kuya Mario. Alabasin niyo ang babaeng ito sa pamamahay ko ngayon din. At siguraduhin ninyong wala siyang madadalang kahit anong gamit, maliban sa suot niyang damit. Kunin niyo ang mga alahas na bigay ko, ang mga bag at sapatos at pati ang cellphone na binili ko. Kalagkarin niyo siya palabas ng gate at huwag niyo siyang papapasukin kahit kailan. At tawagan niyo ang lahat ng gate ng Forbes Park, sabihin niyo na banid ang mukha ng babaeng ito sa buong subdivision. Utos ni Ricardo na walang halong pag-aalinlangan. Nanlaki ang mata ni Vanessa at nagpupumiglas habang hinahawakan siya ng mga gwardya sa magkabilang braso. Ricardo, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Umuulan sa labas at wala akong matutuluyan. Paano na ako? Saan ako pupunta? Wala akong pakialam kung saan ka pulutin, sigaw ni Ricardo pabalik. Mabulok ka sa kalsada katulad ng ginawa mo kay Elena. Mas swerte ka pa nga. At hindi kita ipapakulong ngayon din, pero sisiguraduhin kong sa buong Pilipinas ay walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Sisilain ko ang pangalan mo sa lahat ng kumpanya at sa lahat ng social circle. Matitikman mo ang bagsik ng isang Antonio. Ipinakalagkad ni Ricardo si Vanessa sa palabas ng main door at hindi niya pinakinggan ang mga sigaw at pagmumura nito. Nakita niya kung paano itinapon ng mga gwardya si Vanessa sa basang senedo sa labas ng porch at kung paano ito nabasa agad ng malakas na ulan. Ang babaeng kanina lang ay nagmamalaki at nang alipos na kay Elena ay niya yon ay mas mukha pang basahan kaysa sa pinalayas niyang yaya. Isinara ng mga gwardya ang pinto at muling tumahimik ang bahay. Ngunit ang puso ni Ricardo ay hindi pa rin mapayapa. Mabilis siyang umakyat sa kwarto ni Miguel at nakita niya ang anak na umiinom ng gatas habang yakap ni Manangki. Daddy, nasaan na po si Yaya Elena? Tanong agad ni Miguel nang makita ang ama. Bihisan mo ang bata, Manangki, at maghanda kayo, susunduin natin si Elena, sabi ni Ricardo. Habang siya mismo ay nagpalit ng damit mula sa pambahay patungo sa isang komportableng jacket at pantalon. Daddy, talaga po susunduin natin si Yaya. Lumiwanag ang mukha ni Miguel at napapalakpak pa ito sa tuwa. Oo, anak, patawarin mo si Daddy kung naging tanga ako. Hababawi ako sa inyo ni Yaya Elena, pangako yan. Mabilis na kumilos ang lahat at sa loob ng ilang minuto ay lulan na sila ng itim na bullet Rosul na pagmamay-ari ni Ricardo. Siya mismo ang nagmaneho ng sasakyan at sa tabi niya ay si Miguel na nakaupo sa car seat habang ang mga wiper ng sasakyan ay mabilis na humahawi sa ulan. Ang bagyo ay lalo pang lumakas at ang mga kalsada sa Makati ay nagsisimula ng bahay. Ngunit hindi ininda ni Ricardo ang panganib. Ang kanyang isip ay nakatuon lang sa isang bagay, ang mahanap si Elena bago pa man may mangyaring masama dito. Saan kaya siya nagpunta? Tanong ni Ricardo sa sarili habang binabagtas ang madilim na kalsada ng McKinley Road palabas ng Forbes Park. Daddy, sabi ni Yaya, wala siyang pera kaya baka naglalakad lang siya, sabi ni Miguel na nakadumaw sa bintana at hinahanap ang pamilyar na bulto ng kanyang yaya. Kumirot ang puso ni Ricardo sa narinig. Wala itong pera at pinaalis niya ito nang walang dalang payong. Napakawalang hiya ko, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hinahawakan ang manibela. Inikot nila ang mga kalsada malapit sa subdivision, ngunit wala silang makitang Elena. Ang bawat minutong lumilipas ay parang oras para kay Ricardo. Ang giyot ko pagsisisi ay unti-unting lumalamon sa kanya. Paano kung napahamak na ito? Paano kung may masamang loob na gumalaw dito? Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyari kay Elena. Daddy, ayun po si Yaya. O, turo ni Miguel sa isang madilim na waiting shed sa may EDSA malapit sa Ayala. Mabilis na tinignan ni Ricardo ang tinuturo ng anak at sa ilalim ng kakarampot na ilaw ng post ay nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa katonyaka pang sarili at nanginginig sa lamig. Agad na iniliko ni Ricardo ang sasakyan at huminto sa tapat ng waiting shed.
Hindi na siya nag-abalang kumuha ng payong. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo papunta kay Elena na hindi man lang nag-angat ng tingin dahil sa sobrang hina. Elena, tawag ni Ricardo, at ang boses niya ay halos matabunan ng ingay ng ulan at mga sasakyan. Dahang, nag-angat ng tingin si Elena at nang makita niya si Ricardo, ay akala niya na naginip lang siya o kaya ay guni-guni lang ito. Dala ng gutom at pagod. Sir Ricardo, mahinang usal ni Elena at sinubukang tumayo. Ngunit natumba ulit siya dahil sa panghihina ng tuhod. Agad siyang sinalo ni Ricardo at sa pagkagulat ng mga taong dumadaan at mga nakasilong din sa waiting shed, ay lumuhod ang bilyonaryo sa harap ng kanyang katulong sa basang simento. Elena, patawarin mo ako, nagsisisi ako sa ginawa ko, pakiusap. Bumalik ka na sa amin, kailangan ka ni Miguel, kailangan ka namin. Napatulala si Elena. Ang amo niyang napakataas at napakasungit ay nakaluhod sa harap niya at humihingi ng tawad habang basang-basa ng ulan. Sir, tumayo po kayo diyan, madudumihan po kayo, sabi ni Elena na nag-aalala pa rin sa amo kahit na ito ang nagpalayas sa kanya. Wala akong pakialam sa dumi, Elena, mas marumi ang ugali ko kanina. Nalaman ko na ang totoo, nakita ko ang video, nalaman ko ang ginawa ni Vanessa. Patawarin mo ako kung hindi kita pinaniwalaan. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Please Elena, bumalik ka na. Biglang bumukas ang pinto ng sul at tumakbo si Miguel palabas kahit na umuulan. Yaya, Elena, sigaw ng bata at yumakap sa liig ng yaya ng mahigpit. Umiyak si Miguel at niyakap din siya ni Elena ng buong higpit na parang ayaw na niyang bitawan ang bata. Miguel, anak ko, basang-basa ka na, baka magkasakit, tayak ni Elena habang hinahaplos ang mukha ng bata. Yaya, huwag mo akong iiwan, ha, love. Na love kita, sabi ni Miguel. Hinding-hindi na kita iiwan, anak, pangako iyan. Sagot ni Elena. Tumayo si Ricardo at tinulungan si Elena na tumayo. Kinuha niya ang basang ekobag nito at siya mismo ang nagbitbit. Halika na, umuwi na tayo, sabi ni Ricardo at inalalayan ang magyaya pasakay sa kotse. Sa loob ng mainit at komportabling sasakyan ay agad na binigyan ni Ricardo ang tuwalya si Elena. Habang nagmamaneho pabalik sa mansyon ay nagsalita si Ricardo ng seryoso, ngunit kuno ng sinseridad. Elena, bilang kabayaran sa kahihiyan at sakit na dinanas mo ngayong gabi, bibigyan kita ng bonus na 1,000,000 piso na idedeposit ko sa account mo bukas na bukas din. Nanlaki ang mata ni Elena. Sir, hindi ko po matatanggap. Iyan, napakalaki po niyan, trabaho lang naman po ang gusto ko. Hindi Elena, tanggapin mo iyan, kulang pa iyan sa ginawa mong pagsasakripisyo para sa anak ko. Mula ngayon, ang sweldo mo ay itataas ko na sa 100,000 piso kada buwan at sagot ko na ang pag-aaral ng lahat ng anak at kapatid mo sa probinsya hanggang sa makatapos sila ng kolehiyo. Magpapadala ako ng doktor bukas para tignan ng nanay mo at sasagutin ko ang lahat ng gamot niya. Gusto kong maging maayos ang buhay ng pamilya mo dahil inalagaan mo ang pamilya ko ng higit pa sa inaasahan. Napaiyak na lang si Elena sa sobrang tuwa at pasasalamat. Ang gabing nagsimula sa trahedya at pang-aapi ay nagtapos sa isang napakalaking biyaya. Hindi niya akalain na ang kabutihan niya kay Miguel ay magbubunga ng ganito kagandang kapalaran. Maraming salamat po, Sir Ricardo. Pagpapalain po kayo ng Diyos, yak ni Elena. Huwag mo na akong tawaging sir kapag wala tayo sa formal na ilan, Ricardo, na lang part ka na ng pamilya, Elena, sabi ni Ricardo habang nakatingin sa rearview mirror at nakita niyang nakatulog na si Miguel sa kandungan ni Elena na payapang-payapa ang mukha. Pagbalik nila sa mansyon ay sinalubong sila ng ibang mga katulong na sina Manang Fe at Inday na may mga ngiti sa labi at luha sa mata. Agad nilang inasikaso si Elena, pinaghanda ng mainit na pampaligo at masarap na pagkain. Ang gabing iyon ay naging simula ng pagbabago sa mansyon ng mga Antonio. Nawala ang takot at tensyon na dala ni Vanessa at napalitan ito ng saya at pagmamahalan. Si Elena ay hindi na lang basta yaya kundi itinuring na siyang pangalawang ina ng tahanan. At si Ricardo, na dating laging wala at abala sa trabaho, ay natutunang maglaan ng oras para sa kanyang anak at makinig sa mga payo ni Elena tungkol sa pagpapalaki kay Miguel. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa balita at social media ang nangyari kay Vanessa. Tinupad ni Ricardo ang kanyang banta. Walang kumpanya ang tumanggap kay Vanessa at naging laman siya ng mga blind item na naging dahilan upang iwasan siya ng kanyang mga dating kaibigan. Nakita siya ng ilang mga netizen na nagbebenta na lang ng kung ano-ano sa online selling at nakatira sa isang maliit na apartment na malayo sa maranyang buhay na tinamasan niya noon.
Ang hustisya ay naibigay at ang karma ay sumingil. Samantala, ang buhay ni na Ricardo Miguel at Elena ay naging masagana at masaya. Madalas na silang mag-travel sa iba't ibang bansa at kasama palagi si Elena hindi bilang katulong na tagabitbit kundi bilang kapamilya na kasabay kumain sa mga mamahaling restaurant. Ang Patek Philippe na relo na naging mitsa ng lahat ay ipinatago ni Ricardo sa isang saketi deposit box hindi para gamitin kundi para magsilbing paalala na ang tunay na yaman ay hindi ang mga bagay na kumikinang kundi ang mga taong tapat at nagmamahal ng totoo. At sa tuwing tinitingnan ni Ricardo ang kanyang anak na masayang naglalaro kasama si Elena, alam niyang nakuha na niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo at hinding-hindi na niya ito pakakawalan pa. Ang kwento ng bilyonaryo at ng kanyang tapat na yaya ay naging inspirasyon sa marami na ang kabutihan ay laging may kapalit na biyaya at ang kasamaan ay laging may katapat na parusa. Sa huli ang pagmamahal ang nananaig sa lahat ng uri ng bagyo. Masayang nagising si Miguel kinabukasan dahil katabi niya si Yaya Elena at alam niyang hindi na ito aalis pa. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa Forbes Park na tila bayugasan, ang ulan, ang lahat ng dumi ng nakaraan at nagbigay ng bagong pag-asa para sa hinaharap. Habang naghahanda ng almusal si Elena ay lumapit si Ricardo sa kusina na may dalang kape. Magandang umaga Elena, bati ni Ricardo na may aliwalas na mukha. Magandang umaga po Sir Ricardo, bati, pabalik ni Elena. Salamat sa lahat, sabi ni Ricardo. Ako po ang dapat magpasalamat, sagot ni Elena. At sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy, ng sinangag at pitong itlog, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito nasusukat sa laki ng bahay o sa mahal ng mga gamit kundi sa init ng pagmamahalan ng mga taong nakatila sa loob nito. At dito, nagtatapos ang isang kabanata ng pagsubok at nagsisimula ang habang buhay na kaligayahan para sa pamilyang Antonio at kay Elena. Ang mga sumunod na taon ay puno ng tagumpay para kay Ricardo dahil mas naging inspirado siya sa trabaho. Alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak. Si Miguel naman ay lumaking isang mabait at matalinong bata na hindi marunong api ng kapwa dahil binalaki siya ng isang Elena na puno ang busilak na puso. At si Elena ay nakapagpatapos ng mga kapatid na naging mga engineer at teacher na ngayon at nakapagpatayo na rin siya ng sariling bahay sa probinsya para sa kanyang ina, ngunit pinili pa rin niyang manatili sa piling ni na Ricardo at Miguel dahil para sa kanya ito na ang tunay niyang pamilya. Ang ugnayan nila ay hindi na putol ng panahon bagkus ay lalo pang tumibay na parang isang bakal na pinanday ng apoy at pagsubok. Kaya naman sa tuwing may magtatanong kay Ricardo kung ano ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa buhay, hindi niya sinasabi ang mga merger o acquisition ng kumpanya, kundi ang gabing sinubod niya ang bagyo para sunduin ang isang yaya sa waiting shed sa Idis. Dahil sa gabing iyon, hindi lang niya nailigtas si Elena, kundi nailigtas din niya ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan at lungkot. Ang sikat ng araw ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mansyon at ang tawa ni Miguel ay musika sa pandinig ng lahat. Tanda na ang bawat unos ay may katapusan at ang bahaghari ay laging naghihintay sa mga taong marunong maghintay at magpatawad. Ito ang kwento ng isang ama, isang anak at isang yaya na pinagtagpo ng tadhana at pinagtibay ng pagmamahal. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay ang pamilya, kadugo, man o hindi. At habang patuloy ang ikot ng mundo mananatili ang aral na iniwanan ng pangyayaring ito sa bawat sulok ng Forbes Park at sa puso ng bawat nakasaksi. Ang kabutihan ay hindi natatalo ng kasamaan at ang katotohanan ay laging lumalabas sa tamang panahon. Kaya naman taas noong naglalakad si Elena sa loob ng mansyon, hindi na bilang isang api-apihang katulong kundi bilang isang respetadong miyembro ng pamilya na may malaking puwang sa puso ng bilyonaryong si Ricardo Antonio. Ang kanyang ekobag na dati ay puno ng punit at dumi ay napalitan na ng mga magagandang bag, ngunit ang laman ng kanyang puso ay nanatiling simple at mapagkumbaba. At ito ang sikreto kung bakit patuloy siyang pinagpapala. Dahil sa mundong puno ng mga Vanessa na mapagpanggap at sakin kailangan natin ng mga Elena na totoo at tapat. Ang huling halakhak
ay hindi sa mga nang aapi kundi sa mga marunong magpakumbaba at maghintay ng tamang panahon para sa kanilang tagumpay. At para kay Elena ang tagumpay ay hindi ang pera o yaman, kundi ang makita si Miguel na lumalaking maayos at masaya. Iyon ang kanyang tunay na gantimpala. Iyon ang kanyang tunay na ligaya. At iyon ang kanyang tunay na yaman na hindi mananakaw ng kahit na sino. Ang kwento ay nagwakas sa isang masayang umaga, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay mananatili magpakailanman bilang patunay na ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Natahimik ang buong sala ng mansyon. Sa Forbes Park na tila ba dumaan ng isang anghel. Ngunit ang kapalit nito ay ang nagbabadyang delubyo mula sa aalam na galit ni Ricardo Antonio. Ang bawat segundong lumilipas ay parang tinik na bumabaon sa lalamunan ni Vanessa habang nakatingin siya sa ipad na hawak ng bilyonaryo kung saan malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang ginawang krimen. Ang ebidensya ay hindi maikakala at ang dediyo na kuha ni Miguel ay nagsilbing huling pako sa kabaong ng kanyang mga pangarap na maging ginang ng tahanan. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang gadget sa glass table at ang tunog ng paglapat nito ay umalinghaw sa katahimikan na nagdulot ng kilabot sa lahat ang naroroon. Nang iangat ni Ricardo ang kanyang paningin, ay wala nang mababakas na pagmamahal o kahit anong awa sa kanyang mga mata, kundi puro puot at pandidiri. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng pagtaalala para sa nawawalang relo, ay napalitan ng isang nakakatakot na ekspresyon na mas madilim pa sa bagyong nanalasa sa labas. Sa paano mo nagawa ito ang malamig? Ngunit madiin na tanong ni Ricardo, na tila ba nanggaling sa kailaliman ng lupa ang kanyang boses. Nanginginig ang buong katawan ni Vanessa habang pilit niyang hinahanap ang boses niya na tila umatras dahil sa takot. Ricardo, let me explain, hindi ko sinasadya, nagawa ko lang naman iyon dahil mahal na mahal kita at ayaw kong maagaw ng iba. Ang atensyon mo ang nauutal na paliwanag ni Vanessa habang sinusubukang hawakan ng braso ng mabiyo. Ngunit marahas itong tinabig ni Ricardo. Huwag mo akong hahawakan gamit ang marurumi mong kamay, ang sigaw ni Ricardo na nagpayanig sa buong kabahayan at nagpatalon sa gulat sa mga katulong na nakasilip sa gilid ng kusina. Mahal mo ako kaya mo ninakawan ang sarili kong pamamahay. Mahal mo ako kaya mo pinagbintangan ng isang inosenteng tao. Mahal mo ako kaya mo ginutom at inabuso ang anak ko habang wala ako. Sumabog na ng tuluyan ang galit na kanina pa kinikingin ni Ricardo. Ang lahat ng tiwala at respeto niya para sa babaeng nasa harap niya ay naglaho na parang bula. Hinarap niya si Vanessa at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang leon na handang pumatay ng biktima. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan, dahil kung hindi ay ipapakaladkad kita sa pulis at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan ng habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa at agad na lumuhod sa paanan ni Ricardo habang umiiyak ng malakas. Ngunit alam ng lahat na ang mga luhang iyon ay hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa takot na mawala ang maranyang buhay na tinatamasan niya. Ricardo, please, maawa ka sa akin, wala akong matutuluyan, napakalakas ng ulan sa labas, baka magkasakit ako, please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, babawi ako, pangako. Magiging mabait na ako kay Miguel at kay Elena. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Ricardo na mas lalong nagpabigat sa atmosfera. Awang humihingi ka ng awa, samantalang kanina lang ay wala kang awang pinalayas si Elena sa gitna ng bagyo nang walang dalang payong opera. Nasaan ang awa mo noong pinagbibintangan mo siya? Nasaan ang awa mo noong nakita mong umiiyak ang anak ko dahil sa pag-alis ng yaya niya? Wala kang karapatang humingi ng awa dahil hindi mo alam ang salitang iyon. Security, ang malakas na tawag ni Ricardo, at sa loob lamang ng ilang segundo ay pumasok ang tatlong malalaking gordya na nakauniforme at handang sumunod sa utos ng kanilang amo. Sir, ano po ang gagawin namin? Tanong ng head security na si Mario habang masama ang tingin kay Vanessa dahil saksi rin siya sa kabaitan ni Elena sa buong household staff. Palabasin niyo ang babaeng ito sa gate at siguraduhin ninyong wala siyang madadalang kahit anong gamit na galing sa akin. Kunin niyo ang mga alahas, ang mga mamahaling bag, ang mga sapatos at pati ang cellphone na binili ko para sa kanya. Ang tanging ititira niyo lang ay ang suot niyang damit dahil yun lang naman ang dala niya noong pumunta siya dito. Kalagarin niyo siya palabas at huwag niyo siyang papapasukin kahit kailan at ipagbigay alam niyo sa guardhouse ng buong Forbes Park na baned na ang mukha ng babaeng ito sa buong subdivision.
Hindi makapaniwala si Vanessa sa kanyang narinig. Agad siyang dinaluhong ng mga gwardya at sa pilitang itinayo mula sa pagkakaluod, binitawan siya ng mga ito at nagsimulang danggalin ang suot niyang kwintas na brilyante, ang kanyang hikaw at ang relo na nagkakahalaga ng ₱250,000. Nagpupumiglas si Vanessa at nagsisisigaw na parang baliw. Ricardo, hindi mo pwedeng gawin ito. Sa akin girlfriend mo ako may pinagsamahan tayo, huwag mo akong katuhin. Na parang kriminal. Isa kang kriminal Vanessa, isa kang magnanakaw at child abuser, mas masahol ka pa sa mga kriminal sa kalsada. Ang huling sagot ni Ricardo bago siya tumalikod. At hindi na tinignan pa ang babaeng dating minahal niya. Ibinakalagtad siya ng mga gwardya palabas ng main door at kitang-kita ng mga katulong kung paano nagmamakaawa si Vanessa habang hinihila siya palabas ng gate. Nang makalabas sila sa porch ay agad na bumuhos ang malakas na ulan at basang-basa agad si Vanessa. Ang kanyang mamahaling danit ay nalagyan ng putik nang itulak siya ng mga gwardya palabas ng maliit na gate. Wala siyang nagawa, kundi ang umiyak at sumigaw sa gitna ng dilim at lamig habang ang malalaking gate ng mansyon ay dahan-dahang nagsara sa kanyang mukha, tanda ng katapusan ng kanyang marangyang buhay. Sisiguraduhin kong wala kang makukuhang trabaho sa buong Pilipinas, sisirain ko ang pangalan mo sa lahat ng industriya at matitikman mo ang bagsik ng isang Antonio, ang bulong ni Ricardo sa sarili habang nakatanaw sa bintana at nakitang naglalakad palayo si Vanessa sa ilalim ng ulan. Ngunit hindi pa tapos ang gabi para kay Ricardo. Ang galit ay unti-unting napalitan ng matinding pag-aalala nang marinig niya ang hikbi ng kanyang anak na si Miguel. Daddy, nasaan na po si Yaya Elena? Basang-basa na po siguro siya ngayon. Wala po siyang payong at wala rin po siyang pera kasi ipinadala niya sa probinsya ang sweldo niya noong isang araw. Parang sinaksak ng punil ang puso ni Ricardo sa narinig. Ang kanyang katangahan at pagiging bulag ay nagdulot ng panganib sa nag-iisang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanyang anak. Agad na kumilos si Ricardo at hinarap ang mayordoma na si Manang Fe. Manang, bihisan niyo si Miguel ng makapal na jacket at ihanda niyo ang sasakyan, susunduin natin si Elena, kailangan natin siyang mahanap bago pa man may mangyaring masama sa kanya. Mabilis na kumilos ang lahat sa mansyon. Si Ricardo mismo ang nagmaneho ng kanyang bullet rosary na isang itim na Cadillac Escalade. Isinakay niya si Miguel sa front seat at siniguradong naka-seatbelt ito ng maayos. Ang ulan ay lalo pang lumakas at ang hangin ay humahampas sa mga puno sa McKinney Road. Abang binabagtas nila ang madilim na kalsada palabas ng Forbes Park ay hindi mapigilan ni Ricardo ang sisihin ng sarili. Napakawalang hiya ko, paano ko nagawang paniwalaan agad ang isang babaeng kakakilala ko palang kumpara kay Elena na 5 taon nang nagsisilbi sa amin ng tapat. Kung may mangyaring masama kay Elena, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Daddy, bilisan po natin. Baka po nilalamig na si Yaya, ang sabi ni Miguel habang nakadungaw sa bintana at pilit na hinahanap ang pamilyar na anyo ng kanyang yaya sa mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada. Ang mga kalsada ng Makati ay nagsisimula ng bahain at ang trapik ay halos hindi gumagalaw. Ngunit ginamit ni Ricardo ang kanyang abilidad sa pagmamaneho upang makalusot sa mga singit-singit. Sinuyo nila ang mga waiting shed sa paligid ng Ayala, Adaynil at Buendia. Ngunit wala silang makitang Elena. Ang kaba sa dibdib ni Ricardo ay palaki ng palaki. Paano kung nakidnap siya? Paano kung nabangga siya? Paano kung napahamak siya? Halos 1 oras na silang umiikot at wala pa rin silang makita. Papunta na sila sa direksyon ng IDS. Nang biglang sumigaw si Miguel. Daddy, ayun po si Yaya. O sa may waiting shed nakaupo po siya sa karton. Agad na tinignan ni Ricardo ang tinuturo ng anak at sa ilalim ng kakarampot na ilaw ng post sa isang lumang waiting shed sa IDS ay nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa basang semento, yakap ang sarili at nanginginig sa lamig. Ang kanyang ekobag ay nasa tabi niya at mukhang basang-basa na rin ang laman nito. Walang pagtaalinlangan na inihindo ni Ricardo ang sasakyan sa gilid ng kalsada kahit na bawal huminto doon. Binuksan niya ang hazard lights at agad na bumaba ng sasakyan nang hindi na nag-abalang kumuha ng payong. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha at ang lamig ay tumatagos sa kanyang buto. Ngunit binaliwala niya ito. Tumakbo siya papunta sa waiting shed kung saan nakayuko si Elena. Elena ang tawag ni Ricardo sa gitna ng ingay ng ulan at mga sasakyan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Elena. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa pag-iyak at ang kanyang labi ay nanginginig sa ginaw. Nang makita niya si Ricardo,
ay akala niya na nanaginip lang siya. Si Ricardo ang mahinang usal nito. Sa harap ng mga taong nakasilong din sa waiting shed at sa mga motoristang dumadaan ay ginawa ni Ricardo ang isang bagay na hindi inaasahan ng kahit na sino mula sa isang bilyonaryo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang semento sa harap ng kanyang yaya. Hindi niya ininda ang dumi at putik na dumikit sa kanyang mamahaling pantalon. Elena, patawarin mo ako. Nagsisisi ako sa ginawa ko pakiusap. Bumalik ka na sa amin, kailangan ka ni Miguel, kailangan ka namin. Nagulat ang mga tao sa paligid at ang iba ay napahinto pa para tignan ang eksena. Ang isang makapangyarihang lalaki ay nakaluhod at humihingi ng tawad sa isang simpleng katulong. Napatulala si Elena at hindi alam ang gagawin. Sir, tumayo po kayo, diyan magdudumihan po kayo, huwag po kayong lumuhod sa akin, katulong lang po ako, ang sabi ni Elena, na pilit na pinapatayo ang amo. Wala akong pakialam sa dumi, Elena, mas marumi ang ugali ko kanina dahil hindi kita pinaniwalaan. Nalaman ko na ang totoo, nakita ko ang video, nalaman ko ang ginawa ni Vanessa, patawarin mo ako kung naging bulag ako. Please Elena, bumalik ka na, hindi namin kaya nang wala ka. Biglang bumukas ang pinto ng suwi at tumakbo si Miguel palabas kahit na umuulan. Yaya Elena, ang sigaw ng bata at yumakap ng mahigpit sa leeg ng yaya. Napaiyak si Elena at niyakap din ng bata ng buong higpit na parang ayaw na niyang bitawan ito. Miguel, anak ko, basang-basa ka na, baka magkasakit ka, ang iyak ni Elena habang hinahaplos ang mukha ng bata. Yaya, huwag mo akong iiwan. Love na love kita, sabi ni Miguel habang umiiyak. Hinding-hindi na kita iiwan, anak, pangako iyan, sagot ni Elena habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Tumayo si Ricardo at tinulungan si Elena na tumayo. Kinuha niya ang basang bag nito at siya mismo ang nagbitbit na parang isang alalay. Halika na, umuwi na tayo. Sa totoo, nating tahanan, ang sabi ni Ricardo at inalalayan ang magyaya pa sa mainit at komportableng kotse. Pagpasok nila sa loob ay agad na binalot ni Ricardo ng tuwalya si Elena at si Miguel. Pinaandar niya ang heto ng sasakyan para mawala ang lamig sa katawan ng dalawa. Habang nagmamaneho pabalik sa mansyon ay nagsalita si Ricardo ng seryoso, ngunit puno ng sinseridad ang bawat salita. Elena, bilang kabayaran sa kahihiyan at sakit na dinanas mo ngayong gabi, at bilang pasasalamat sa pagmamahal mo sa anak ko, bibigyan kita ng bonus na 1,000,000 piso na idideposit ko sa account mo, bukas na bukas din. Nanlaki ang mata ni Elena at halos malaglag ang panga niya sa gulat. Sir, hindi ko po matatanggap yan, napakalaki po niyan, trabaho lang naman po ang gusto ko, sapat na po sa akin na makabalik kay Miguel. Hindi Elena, tanggapin mo iyan, kulang pa yan sa ginawa mong pagsasakripisyo. Ikahawang tumayong ina ni Miguel noong mga panahong wala ako. At hindi lang yon, mula ngayon, ang sweldo mo ay itataas ko na sa 100,000 piso kada buwan. At sagot ko na rin ng scholarship ng lahat ng anak at kapatid mo sa probinsya hanggang sa makatapos sila ng kolehiyo sa kahit anong universidad na gusto nila. Sagot ko na rin ang pagpapagamot sa nanay mo, ipapakuha ko siya bukas at dadalihin sa pinakamagandang ospital sa Maynila para maagapan ang sakit niya. Gusto kong maging maayos ang buhay ng pamilya mo dahil inalagaan mo ang pamilya ko ng higit pa sa inaasahan. Napaiyak na lang si Elena sa sobrang tuwa at pasasalamat. Ang gabing nagsimula sa trahedya at pang-aapi ay nagtapos sa isang napakalaking biyaya na hindi niya inaasahan. Hindi niya akalain na ang kabutihan niya at pagmamahal kay Miguel ay magbubunga ng ganito kadandang kapalaran. Maraming salamat po Sir Ricardo, pagpapalain po kayo ng Diyos, ang iyak ni Elena habang yakap-yakap si Miguel na nakatulog na sa kanyang kadungan dahil sa pagod. Huwag mo na akong tawaging sir, kapag wala tayo sa formal na ilan, Ricardo na lang ang itawag mo sa akin dahil part ka na ng pamilya Elena. Ikaw ang nagpanatiling buo sa pamilyang ito, kaya karapat dapat ka lang na ituring na kapamilya. Pagbalik nila sa mansyon sa Forbes Park ay sinalubong sila ng ibang mga katulong na sina Manang Say at Inday na may mga ngiti sa labi at luha sa mata. Agad nilang inasikaso si Elena, pinaghanda ng mainit na pampaligo at masarap na pagkain. Ang gabing iyon ay naging simula ng pagbabago sa mansyon ng mga Antonio. Nawala ang takot at tensyon na dala ni Vanessa at napalitan ito ng saya at pagmamahalan. Si Elena ay hindi na lang basta yaya kundi itinuring na siyang pangalawang ina ng tahanan. Pinigyan siya ng sariling kwarto na mas malaki at mas komportable na parang kwarto ng isang best at hindi ng isang katulong. Kinabukasan ay agad na tinupad ni Ricardo ang lahat ng kanyang pangako.
1 milyong piso ang pumasok sa bank account ni Elena at naluha siya nang makita ang napakaraming zero sa kanyang passbook. Agad niyang tinawagan ng kanyang pamilya sa probinsya at ibinalita ang magandang nangyari. Umiyak ang kanyang nanay sa tuwa dahil hindi na nila poproblemahin ang pambili ng gamot at pagkain. Ang mga kapatid niya ay makakapaglaral na sa magagandang eskwelahan at hindi na kailangang magtrabaho sa bukid. Ang buhay ng pamilya ni Elena ay umangat mula sa kahirapan dahil sa kabutihan ng puso ng isang bilyonaryo na marunong tumanaw ng utang na loob. Sa kabilang banda, ang balita tungkol kay Vanessa ay kumalat sa buong bansa. Inupad ni Ricardo ang kanyang banta. Walang kumpanya ang tumanggap kay Vanessa dahil sa impluwensya ni Ricardo. Naging laman siya ng mga blind item sa social media at dyaryo na naging dahilan upang iwasan siya ng kanyang mga dating kaibigan na puro sosyalera. Nakita siya ng ilang mga netizen na nagbebenta na lang ng kung ano-ano sa online selling at nakatira sa isang maliit at maruming apartment na malayo sa maranyang buhay na tinamasan niya noon. Ang hustisya ay naibigay at ang karma ay sumingil ng mabilis. Naranasan niya ang hirap na dinanas ng mga taong minamaliit niya noon. Samantala, ang buhay ni Ricardo, Miguel at Elena ay naging masagana at masaya. Madalas na silang mag-travel sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Europe at Amerika. Kasama palagi si Elena hindi bilang katulong na taga-bitbit ng gamit kundi bilang kapamilya na kasabay kumain sa mga mamahaling restaurant at kasamang namamasyal sa mga tourist spots. Ipinatago ni Ricardo ang patat silipe na relo sa isang sakit deposit box hindi para gamitin kundi para magsilbing paalala na ang tunay na yaman ay hindi ang mga bagay na kumikinang kundi ang mga taong tapat at nagmamahal ng totoo. At sa tuwing tinitingnan ni Ricardo ang kanyang anak na masayang naglalaro kasama si Elena sa malawak na garden ng kanilang mansyon, alam niyang nakuha na niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Isang pamilyang binuo hindi lang ng dugo, kundi ng pagmamahal at tiwala. Ang kwento ng bilyonaryo at ng kanyang tapat na yaya ay naging inspirasyon sa marami na ang kabutihan ay laging may kapalit na biyaya at ang kasamaan ay laging may katapat na parusa. Sa huli ang pagmamahal ang nananaid sa lahat ng uri ng bagyo at ang bawat patak ng ulan ay napapalitan ng bahaghari ng pag-asa. Lumipas ang mga taon at lalo pang lumago ang negosyo ni Ricardo dahil mas naging inspirado siya sa trabaho. Alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak kapag nasa trabaho siya. Si Miguel naman ay lumaking isang mabait, matalino at magalang na binata na hindi marunong mang-apit ng kapwa dahil pinalaki siya ng isang Elena na puno ng busilak na puso. Kahit noong nagbinata na si Miguel, ay hindi nagbago ang turing niya kay Elena, tinatawag pa rin niya itong pangalawang nanay. Nakapagtapos na rin ng mga kapatid ni Elena na naging mga engineer at teacher na ngayon at nakapagpatayo na rin siya ng sariling malaking bahay sa probinsya para sa kanyang ina. Ngunit sa kabila ng yaman na naipon niya, pinili pa rin ni Elena na manatili sa piling ni Ricardo at Miguel, hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil mahal na mahal niya ang mag-ama at hindi niya kayang iwan ang mga ito. Para sa kanya ito na ang tunay niyang pamilya. Ang ugnayan nila ay hindi naputol ng panahon, bagkus ay lalo pang tumibay na parang isang bakal na pinanay ng apoy at pagsubok. Kaya naman sa tuwing may magtatanong kay Ricardo kung ano ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa buhay, hindi niya sinasabi ang mga merger o acquisition ng kumpanya, kundi ang gabing sinugod niya ang bagyo para sunduin ang isang yaya sa waiting shed sa Igsta. Dahil sa gabing iyon, hindi lang niya nailigtas si Elena, kundi nailigtas din niya ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan at lungkot. Ang sikat ng araw ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mansyon at ang tawa ni Miguel ay musika sa pandinig ng lahat. Tanda na ang bawat unos ay may katapusan at ang bahaghari ay laging naghihintay sa mga taong marunong maghintay at magpatawad. Ito ang kwento ng isang ama, isang anak at isang yaya na pinagtagpo ng tadhana at pinagtibay ng pagmamahal. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay ang pamilya, kadugo man o hindi. Minsan habang nagkakape si Ricardo sa veranda at pinagmamasdan ang payapang paligid ng Forbes Park, napaisip siya sa kung ano ang naging buhay niya kung hindi niya nalaman ang totoo. Marahil ay kasal na siya kay Vanessa na yon at marahil ay miserable ang buhay ng kanyang anak.
Napailing na lang siya at nagpasalamat sa Diyos sa paggabay sa kanya sa tamang landas. Lumabas si Elena dala ang isang platito ng mainit na pandesal. Ricardo, mainit pa ito, kumain ka muna, ang nakangiting alok ni Elena. Kumuha si Ricardo ng isa at ngumiti pabalik. Salamat Elena, salamat sa lahat. Walang anuman Ricardo, basta para sa inyo ni Miguel, gagawin ko ang lahat, sagot ni Elena. At sa simpleng tagpong iyon, naramdaman ni Ricardo ang tunay na kahulugan ng contentment o kasiyahan. Hindi ito nasusukat sa dami ng sasakyan o laki ng bank account, kundi sa pagkakaroon ng mga taong handang damayan, kasahirap, at ginhawa. Ang mansyon na dati ay malamig at walang buhay, ay naging isang tunay na tahanan na puno ng init ng pagmamahalan. At habang patuloy ang ikot ng mundo, mananatili ang aral na iniwan ng pangyayaring ito sa bawat sulok ng Forbes Park at sa puso ng bawat nakasaksi. Ang kabutihan ay hindi natatalo ng kasamaan at ang katotohanan ay laging lumalabas sa tamang panahon. Kaya naman taas noong naglalakad si Elena sa loob ng mansyon, hindi na bilang isang api-apihang katulong, kundi bilang isang respetadong miyembro ng pamilya na may malaking puwang sa puso, ang bilyonaryong si Ricardo Antonio. Ang kanyang ekobag na dati ay puno ng punit at dumi ay napalitan na ng mga magagandang bag, ngunit ang laman ng kanyang puso ay nanatiling simple at mapagkumbaba. At ito ang sikreto kung bakit patuloy siyang pinagpapala. Dahil sa mundong puno ng mga Vanessa na mapagpanggap at sakin, kailangan natin ng mga Elena na totoo at tapat. Ang huling halakhak ay hindi sa mga nang-aapi, kundi sa mga marunong magpakumbaba at maghintay ng tamang panahon para sa kanilang tagumpay. At para kay Elena, ang tagumpay ay hindi ang pera o yaman, kundi ang makita si Miguel na lumalaking maayos at masaya. Iyon ang kanyang tunay na gantimpala. Iyon ang kanyang tunay na ligaya. At iyon ang kanyang tunay na yaman na hindi mananakaw ng kahit na sino. Ang kwento ay nagwakas sa isang masayang umaga, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay mananatili magpakailanman bilang patuloy na ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo.